So ito, mag-react po tayo doon sa latest post ni Tio Moreno kung saan hinirita niya itong si Mayor Vico Sotto. Kasi lumalakas na ba? Kaya hinihirita na. Ang problema ko kasi sa mga diehard, katulad nitong si Tio, okay? Ang number one priority nila above everything else is makabalik sa kapangyarihan yung mga Duterte, siraan lahat ng mga hindi kakampi sa kanila. Basta lahat gagawin para maiangat yung mga Duterte at syempre kasama sila doon dahil sila yung mga malalaking vloggers ng Duterte when their priority talaga dapat should be what is best for the Filipino people. Hindi ba dapat tayo bilang mga vloggers, kahit na meron tayong mga bias o may mga gusto, dapat priority natin kung ano yung makakabuti sa mga Pilipino. Hindi lang yung kung saan tayo makikinabang personal o politically. Okay? For example, si Governor Pambari 4, DDS governor yan ng Cebu. Okay? Hindi kami magkasundo pagdating sa presidential o pagdating sa issue ng Duterte. Pero kung nakikita ko naman na ang ginagawa niya sa Cebu ay nakakaganda para sa mga nasasakupan niya doon, bakit hindi ko susuportahan? Di ba? Bakit ko hahanapan siya ng butas dahil lamang sa national ay mas gusto niya yung Duterte kaysa sa mga Marcos? Di ba? So yun ang dapat priority namin parati is yung what is best para sa mga Pilipino. So basahin natin yung post niya. Sabi niya, what can truly weaken the Duterte political base? It's not the Marcoses. The real danger is the few pretend pro-Duterte. Okay, so hindi ko nga alam ba't sinasama niya si Vico dito kasi ni minsan, okay, wala akong nakita ni minsan na itong si Mayor Vico ay nagpe-pretend na maging pro-Duterte. Okay, leaders who echo Duterte policies kuno, amplify anti-Marcos sentiments, and slowly build up alliances with Dilawans turned kakampiks. Okay, so una in example niya, si Bam Aquino, kung saan ang base daw ng kakamping, mga 16 million. O si Bam Aquino, yung kanya naging strategy sa KNP, endorsement ng INC, converted Duterte supporters, and yung mga nakabenepisyo ng free college. Kaya yun yung naging strategy niya para maging number 2 nung nakaraang eleksyon. So yun naman talaga, strategy niya yun . Sabi niya, now this very strategy is being employed by Baguio Mayor Magalong and Pasig Mayor Vico Sotto. Ito yung gusto kong unahin kay Tio, di ba? Masyadong malaro yung kanyang isip. Una, I cannot speak for Mayor Magalong kasi mas kilala ko itong si Vico Sotto. Hindi na kailangan ng mga ganyan-ganyan ni Vico Sotto. Hindi na kailangan nung parang may mga strategy ka pang sinasabi na magkukunwaring ganito. Kung bukas ang eleksyon at si Mayor Vico ay kandidato sa pagkasenador, di ba? Imposibleng hindi siya mag number 1. Bukod sa husay niya sa pagka-mayor, sa malinis niyang paggogobyerno, idagdag mo pa si Bossing Vic, di ba? Yung influence ng kanyang pamilya. Imposibleng hindi kailangan ni Vico Sotto nung lahat ng mga sinasabi mo para manalo. Lalo na kung ang tatakbuhin lang ay senador, pero he chooses not to. Di ba? Hindi. Talagang ang focus niya ngayon ay sa Pasig. Si Tito Sen nga isang example din si Tito Sen. Di ba? Hindi naman wala ka nang makikitang masyadong kung ano-anong mga strategy o gastos kay Tito Sen nung nakaraang eleksyon. Pero nanalo pa rin siya, di ba? Komportable naman yung panalo niya nung huling eleksyon. Si Tito Sen yun. Ano pa kaya si Vico Sotto na mas mainit ngayon, di ba? At mas pinag-uusapan. So doon pa lang mali na kaagad itong pinipilit nitong si Tio Moreno . Let's ask the hard questions. Where were Magalong and Vico when VP Sara exposed the budget insertions of Martin Romualdez and Saldico? Silent. Okay, si Vico hindi nakikialam sa away ng Duterte at Marcos. Okay? Nakafocus siya sa Pasig. Actually, yun nga yung criticism kay Mayor Vico. Kasi hindi siya nakikialam sa mga issue ng nasyonal. Siguro, he recognizes din parang si Yorme Isko din pag nandun siya sa Maynila na ang nasasakupan niya, merong DDS dyan, may loyalista dyan, may kakamping dyan. So, he needs to be a mayor for everyone. Okay? Itong si Sara Duterte, nung nilabas niya yung nalalaman niya, sariling knowledge niya yon, di ba? Sariling research niya yon, di ba? Bakit siya babaka pa ni Mayor Vico? Di parang nagpagamit siya kay Sara, kay VP Sara, di ba? Hindi nga siya nakikialam . Wala ka nga naririnig sa kanya na kahit ano .
sa mga awayan ng Marcos Duterte. O pangalawa, when were they when Kong Isidro Ungab revealed the blank spaces in the bicameral report? O yun, national issue, hindi din humihirit si Vico dyan. Mas concerned siya dun sa Pasig. Kaya naman lumalabas na parang nakikialam si Vico ngayon sa national issue dahil yung sa kanyang katunggali na mga diskaya, okay, na involved sa mga skandalo o na national level. Pero diskaya yung focus ni Vico kasi nga, ang concern niya nun, baka manalo sa Pasig itong contractor na merong skandalo o merong mga issue pagdating sa nasyonal at malaki yung kinukurakot sa kaban ng bayan. Yun yung concern ni Mayor Vico at yun yung laman mostly nung kanyang mga hirit. 'Di ba? And what he does is hindi siya nakikialam isa-isa doon sa nangyayari. He tries to lead by example. Kasi kapag nakialam ka, 'di ba, sinasabihan pa na ano ka, na partisan ka o ano, he seeks to unite eh. He seeks to unite lahat ng kasi kung titingnan mo sa Pasig, marami din naman diyan ang bumoto ng mga Duterte na senador, di ba? So he wants to be a mayor for all. Sa iba, this can be a weakness. Sa iba, hinihiritan siya yung mga kakampings, yun yung hirit sa kanya, bakit ka tahimik dito? Pero sa akin sa akin mas maganda to lead by example. Merong kanya-kanya tayong role to play, di ba? Ako, I am critical dun sa mga ginagawa. Ang role ni Mayor Vico is to be the best mayor he can be to prove na kayang alisin yung korupsyon on an LGU level. Okay? At dahil isa sa malaking problema natin yan. Tuloy natin. Where were they when Marcos signed the 2025 GAA? Yun, national issue. When there were human rights violated during the KOJC siege? Did we hear any words from them? Bakit naman ipagtatanggol ni Vico itong si Kibuloy? Pati ba naman si Kibuloy gusto mo ipagtanggol ni Vico? Una, si Sara, gusto mo baka pa niya. Ngayon naman, pati si Kibuloy gusto mo. Doon nakakulong sa Pasig si Kibuloy. Di ba? Hindi nga nakikialam si Vico sa city niya. Yung kaso, sa city niya nakakulong, wala ka naririnig. Tapos gusto mo baka pa ni Vico. Hindi style yun ni Mayor Vico. Meron siyang trabaho. Hindi siya inelect ng mga taga-Pasig para pumili ng side at makialam sa mga national issues. 'Di ba? One day, pag nag-decide siyang mag-national, he will need to magbibigay siya ng kanyang mga stand sa iba't ibang issues. Pero sa ngayon, ang role niya is to be the best mayor he can be. Para merong pamarisan yung mga nasa gobyerno. Tuloy natin. When violations kay PRRD sa Dahig, wala ka narinig. Positive, negative. VP Sara was singled out sa confidential funds. Ito. For 3 years, they let the Dutertes take all the blows from Marcos. Now, as 2028 draws closer, suddenly they are vocal. Suddenly they are national figures. Si Vico po, 2019 pa lang, national figure na. Nung natalo pa lang niya si Eusebio, national figure na yang si Vico. At pangalawa, anak yan ni Bossing. Kaya sikat na sikat yang si Vico. So, hindi yung ngayon lang lumano dahil magto 2028 na. At hindi niya kailangan nga. Hindi naman kasi talaga niya. Parang Tito Sen din yan. Pero mas bata. Pero kumbaga mas mainit ngayon. Mas pinag-uusapan ngayon. So, I would even say na siguro mas si Tito Sen, baka ano din niya to na Vico Sotto is kumbaga yung mga next generation ng mga Sotto is improved version ng mga previous Sotto. I think Tito Sen would even agree to that point, di ba? For 3 years daw tahimik sila sa parang may sinasabi dito eh. For 3 years tahimik sila sa mga abuses daw ng Marcos sa kanyang kalahating 3 year na kalahati ng kanyang termino. Nung panahon din naman ni Digong, nung 3 years ni Digong, wala din tayong naririnig. Kay Mayor Vico, hindi din siya nakikialam eh. Yun nga, like I said, that can be a negative to other people. Di ba? Pwedeng negative din yan, pero wala eh. So, anong karapatan niya na hanapan si Vico na ba't hindi mo inaano si Marcos? Nung kay Duterte nga, tahimik din siya eh. He doesn't take sides sa national partisan politics. Kasi, hindi yun yung role niya eh. Hindi yun yung role niya ngayon. Tuloy natin. Then came up with mayors for good governance. Why? Because their strategy is simple. Pray pro Duterte to win DDS
play anti-Marcos to win campaigns, and ride on populist issues like flood control projects to get media mileage and convert the sleepers. Okay. Mayors for Good Governance, I believe sila Joy Belmonte, sila Mayor Magalong, sila ang main mover doon. Okay, yun ang nakikita ko. I could be wrong. Si Vico Sotto, syempre siya yung prominenteng muka, kasama siya doon sa mga main na ano noon, pero I don't think he is the one moving. Pero nakikiisa siya doon sa movement ng Mayors for Good Governance. Actually, kahit ako, meron akong kritisismo sa Mayors for Good Governance kasi yung mga pumipirma doon sa mga pinapapirma nila, iba doon dynasty. Iba doon involved dito sa mga DPWH na issue na ito, yung pamilya nila. So hindi din not necessarily pumirma ka doon sa Mayors for Good Governance, ay good governance ka na. Yan nga yung hindi ko siguro na iklaro kay Mayor Vico kasi hindi din naman siguro kay Magalong kumakausap ko. 'Di ba? How can you for this Mayors for Good Governance when iba doon sa mga membro, iba doon sa pumirma, may kanya-kanyang mga issue din. So yun ang maski ako, merong mga din dito sa Mayors for Good Governance. And hindi si Vico yung main na mover para dyan sa basa ko sa nangyayari. Ayan. Ito daw yung strategy nila. Play pro Duterte to win DDS. Okay lang nag-pro Duterte, nagpanggap na pro Duterte si Mayor Vico. Anong any action niya na ginawa na ganon? Di ba? Wala akong maalala maski isa. Play anti-Marcos to win Kakampinks. May masasabi ka ba na hindi. Ginagawa lang ni Mayor Vico yung trabaho ng isang mayor. Kung sino ang presidente, kapag pumunta ka sa lungsod ko, asikasuhin kita, presidente ka ng bansa eh. Kung meron kang proyektong gustong pagawa, kung si Duterte ka man, kung si Marcos ka man, nung presidente ka, tutulong ang Pasig. Diba? Siyempre, presidente natin yan eh. So, wala din. Wala din ako nakikita na anti-Marcos. Meron yung post niya so i-discuss natin yun kasi kasama din dito. Ride on populist issues like flood control projects to get media mileage. Okay? Nagkataon, yung sa flood control, diskaya eh. Hindi mo pwedeng alisin si Mayor Vico sa issue ng flood control dahil ang number 1 sa flood control, kalaban niya sa politika. Diba? Ang number 1 na sa flood control, nandoon sa Pasig, sa sarili niyang teritoryo at syudad. Hindi mo maaalis. Diba? So doon pa lang eh. Ayan. Okay? Sige, tingnan natin yung mga iba pang hirit kay Vico dito. Last 2016, Vico Sotto posted this. Huwag tayong magpaloko, tama na ang historical revisionism, ipaglaban ang hustisya, Marcos not a hero. Okay? So 2016 yun, ano na ba siya nun? Konsihal na ba siya that time? Ito ay personal stand ni Mayor Vico. Pinost niya yun kung ano man. Diba? And bilang mayor, siguro pakiramdam niya hindi nakakatulong kung maging divisive siya. Pero meron siyang personal stand. Hindi porket hindi nagsasalita si Mayor Vico ay wala siyang personal stand sa mga bagay-bagay. Di ba? As mayor lang, syempre, pinipili lang niya. Dahil ayaw na niyang makisama sa gulo at kung ano-ano pa ang naano sa kanya, he believes he can be more effective kung united yung mga tao sa Pasig at hindi na nakikialam sa mga gulo sa nasyonal. Kasi ganito nangyayari kapag nakikisama ka sa nasyonal. Diba? Kahit wala nga siyang ginagawa, sinasama na, paano pa kaya, diba? Ayan, ito yung hirit niya. Where was Vico from 2022 until 2025? Comfortably roaming around Pasig while his city's river remains dry, polluted, and symbolic of his empty promises. For years, he was silent on the national abuses of the Marcos administration. No strong statesman. So parang pinapalabas niya, walang ginagawa si Vico nung huling 3 taon, di ba? Napanood nyo nga yung interview, narinig nyo naman yung mga achievements. Kayo na humusga kung itong sinasabi niya na roaming around Pasig lang itong si Vico. Okay? Ito, sinabi niya, silent sa mga abuses ng Marcos. Silent din si Vico sa mga abuses ng Duterte. Diba? Whether may mga tao nga nagagalit sa kanya, bakit katahimik? Diba? So wag niyang hinihiritan si Vico ng ganyan. Kasi pareho lang niyang ginagawa, diba? Lumalayo talaga siya sa national issue. Also, Senate Minority Leader Tito Sotto proposed lowering the age requirements for both the presidency and the Senate. One of the few senators
pushing for VP Sara's impeachment trial. He is Vico's uncle. Connect the dots. So, yun. Kinokonekta niya yung si Tito Sen. Ako, gusto ko din yun eh. Yung ibaba, yung age ng presidential tsaka senatorial. Maraming magagaling na bata, katulad ni Mayor Vico. Nakita nyo, si Leandro, magaling, di ba? Leviste. Marami dyan. Maraming mga batang magagaling. And parang sa Amerika, 35 yung I think it is time din na pag-aralan natin at baka baguhin yung konstitusyon para sa ganyan at sa ibang mga provision pa. Kasi masyado nang outdated yung ating constitution, sa totoo lang. Okay? Kung pag-iisipan nyo ng masama, yung kagustuhan ko na yon at ni Tito Sen, kayo bahala. Si Tiyo mo, ikaw bahala. Kasi either way naman, pinag-iisipan mo na naman ng masama eh. The formula is obvious. One must echo Duterte narratives to get DDS sympathy. Push anti-Marcos lines to win Kakamping's loyalty. Unite both to build a new opposition. And once in power, turn their backs just like Risa Ontiveros did. Ang inaano kasi nito is si Vico, nagkukunwari tapos sasama sa mga pink, sasama. Hindi. Parang kay Yorme din yan nung itong si Vico, he is building his own team, his own camp, his own, kumaga sarili. Walang rason para magpa-under siya sa kung anong faction meron yan. Magpa-under siya sa DDS, magpa-under siya sa Kakampings, magpa-under siya sa loyalista. Hindi niya kailangan kasi lumalaki na yung sarili niyang nabubuong ano ba magandang tawag? Kampo. Tawagin na lang natin kampo. Yung mga tao para sa good governance. Itong good governance, iba-ibang ibig sabihin yan. Maaring iba yung kay Mayor Magalong, iba yung kay Mayor Joy Belmonte, pero kay Mayor Vico Soto, medyo alam ko, medyo nakikita ko at medyo kabisado ko kung anong klase ng good governance yung gusto niyang mangyari. Okay, so he is building his own camp, his own following na labas doon sa mga ibang mga meron tayo ngayon dito. Okay, what he chooses to do doon sa kanyang following, hindi ko din masasabi. Abangan na lang natin yung susunod na kabanata. Okay? Remember Risa, in example si Risa, she begged Duterte support in Mindanao when she finally won, one of the first to attack PRRD. That's the liberal playbook. So, ganun yung mangyayari. Ipupush nila si Vico doon sa liberal. Pero sa totoo lang, kung titingnan mo nga sa Pasig, kahit anong DDS, lahat yung bumoto kay Vico, ang sabi ko, ganito kasimple. Bakit sila ganit? Bakit ganito si Tio? Kinakabahan ba siya na yung ibang mga DDS ay gusto rin si Vico Soto? Diba? Ganun ba ka-insecure? Hindi ba pwedeng gusto nila si Digong dahil sa tough on crime, yung sa kanyang style, sa kanyang anti-drugs na ginagawa, pero gusto din nila si Vico Soto dahil sawang-sawa na din sila sa korupsyon sa gobyerno. Itong mga kurakot na mga, sila pa din naman yan nung panahon ni Digong, sila pa rin naman yan nung nakaraan. Sila din yan, hindi naman nagbabago yan. Diba? So, you can be two things at the same time. At maaring yun yung ayaw ni Tio. Gusto niya, pag DDS ka lang. Diba? Syempre, hindi naman ganyan ang ordinaryong Pilipino. Ang ordinaryong Pilipino, gusto na tahimik yung kanyang kalsada, gusto niya walang adik, walang droga, pero gusto din niya na hindi siya kinukurakutan. Diba? Hindi siya kinakawawa ng kanyang gobyerno. At tinitake advantage. PRRD is detained in The Hague. There's ongoing effort to bar Sara. Mayor Baste is the target of demolition jobs. Kong Pulong is being strangled through the budget. Duterte's remain the Marcos admin's #1 threat. Most resources were used against them just to bring them down. Papansin mo ngayon si BBM, parang di na nga masyado diba? Medyo lumambot si BBM for whatever reason. The Kakampings, they're busy ass-licking Romualdez and Marcos for getting their never again and Marcos magnanakaw. Kasi ginawa nyo naman sa mga camping, ginawawa nyo naman ng mga nakaraan, tapos magtataka kayo bakit naghahanap sila ng mga pwedeng makakampi laban sa inyo. Pero anyway, tuloy natin to. And now, Magalong and Vico are positioning themselves. This is nothing but a strategy to divide the Duterte base and make way for the Dilawans, turn Kakampings to rise again. Like I said, Mayor Vico, he doesn't need to join Pinks. May sarili siyang grupo, may sarili siyang kampo na binubuo. Kung paano niya gagamitin yan sa national in the future, hindi natin masabi. Diba? Sa ngayon, wala pa siyang plano. 2028, wala pa talaga. Ayun. The Duterte must remain vigilant. We've seen this playbook before. This is fakery. Yun, we need
kailangan natin i-accept na hindi naman lahat ng problema sa Pilipinas, Duterte lang ang makakasagot. Okay? May mga bagay na maaaring mahusay ang Duterte. Pagdating sa pagpatay, yun, talaga number 1 yung mga Duterte, di ba? Sabi nga nila, di ba? Patayin nila lahat ng mga matitigas ang ulo na addict na gano'n. Yun ang kanyang expertise. Hindi naman lahat masosolve sa ganyan. Di ba? Yung corruption at tagal ng problema yan ay nakailang na hindi ma-solve kasi lahat nakikinabang. Lahat halos lahat ay kumukurot din at kumukuha. So, maaari nakitaan ng Pilipino ng hope itong si Vico, kaya ganon. And ito, basahin natin yung yung PS ni This is purely an opinion, an analysis of the current political landscape, particularly the media mileage that Magalong and Vico are getting from their flood control projects and other exposés. Yan. Si Diskaya lang naman yung kay Vico eh. Di ba? I am not against them. I am merely talking about their possible election strategy. So, ayun, ako na nagsasabi, I cannot speak for Magalong, pero kay Vico, mali yung sinasabi niya. Kasi hindi talaga ganon. Okay, so, anyway, yun naman po ang ating opinion dun sa pinost ni Tio Moreno. Tuloy-tuloy lang po yung coverage. Maraming salamat sa mga nanood dun sa video kay Mayor Vico. At tuloy-tuloy lang yung ating coverage. Of course, alam nyo naman tayo, pro Isko, pro Vico. Ang gusto lang natin mapaganda yung pong sistema dito sa ating bansa and makatulong kahit papaano para gumaan yung buhay ng mga kapwa Pilipino natin. So thank you very much po. See you po sa next video. Yun. Umaagos ang pag-asa. Peace.